Isang mapagpalang araw po ng Martes sa inyong lahat, mga kapatid. Martes po sa loob ng ika-32 linggo sa karaniwang panahon. At dahil araw po ng Martes, siyempre po, araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua, ang ating minamahal na patron at tagapagtanggol. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, gayon din sa mga viewers, supporters, and followers of our daily gospel reflection. Pasasalamat at pagbati sa mga miyembro ng 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio, at kayo pong lahat na tumutulong po upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio para sa pangailangan nito. Lubos po ang aming pasasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. And once again, welcome po sa ating daily gospel reflection. Sama-sama nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagdinilayan natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon pa rin kay San Lucas. Mula po sa ika-17 kabanata, mga talata 7 hanggang 10. Karugtong po ito ng Ebanghelyo kahapon. At sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan bang alipin dahil ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin." Malinaw po. Makatotohanan, hindi po nagbibiro ang Panginoong Jesus. That is why the title of this reflection tells us that we are God's unprofitable servants. Kung kayo po ay nagkaloob ng malaking halaga bilang tulong para sa pangailangan ng simbahan, at sinasabi ninyong ibinibigay niyo yon bilang handog sa Diyos, yung po bang ibinibigay natin ay nakadadagdag sa pagiging mayaman ng Diyos? Hindi naman po, di ba? Kung ikaw naman po ay naglilingkod sa Diyos at kabilang sa anumang samahang pangsimbahan, nangangahulugan ba yun na mas mamahalin ka ng Diyos? Kung ikukumpara sa ibang hindi miyembro ng samahang pangsimbahan at ordinary mass-goer lang? Hindi naman po, no? Hindi po entitlement ang pagiging miyembro ng samahang pangsimbahan. At kapag mainit ang panahon, maalinsangan, ang wait and shed po ba ay pinasasalamatan natin sapagkat nagbibigay ito sa atin ng lilim, maging ang puno na malalago ang dahon, malalabay ang mga sanga, at tayo nakapagpapahinga sa lilim nito. Pinasasalamatan po ba natin? Hindi naman po, hindi ba? Nagpapasalamat ba tayo sa araw kapag tayo ay binibigyan ng liwanag at sa buwan, sa gabing madilim, ay nagliliwanag din? Hindi naman po. Ang magsasaka ay hindi naman pinasasalamatan ang traktora o ang kalabaw na ginagamit niya sa kanyang pagsasaka. Mga minamahal kong kapatid, kung tayo man po ay naglilingkod sa Diyos at gumagawa ng mga bagay para sa Diyos, wag po sana nating iisipin na may utang na loob ang Diyos sa atin. Wala pong utang ang Diyos sa atin. Tayo po ang may malaking pagkakautang at wala tayong kakayanang magbayad. Kaya, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ang ibinayad upang tubusin tayo mula sa ating pagiging makasalanan. Sa halip, ano po ang sabi ni Jesus? "Ako'y aliping walang kabuluhan na tumutupad lamang sa aking tungkulin." The question is, what is the meaning of unprofitable servant from the perspective of today's gospel parable?
Ano po ba ang ibig sabihin tayo ay mga aliping walang kabuluhan? Una, itinuturo po nito sa atin that everything we do, even in the best of our ability, does not add to the greatness of God. Stay humble and never think that you're better than anyone else. After all, we are simply God's servants. Paalala po yan sa atin ni Mother Teresa of Calcutta. Pangalawa, be humble. Sabi po ni Mahatma Gandhi, the best way to find yourself as a true servant is to lose yourself in humble service to others. Meron pong isang manunulat din na nagsabing, by living your life thinking that you are a master, you will forget your true identity as a servant. Sabi nga po ni Apostol San Pablo, hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat dati kong inusig ang simbahan para akong isang batang isinilang nang wala sa panahon. Subalit, hinirang ako ni Kristo upang ipangaral ang mabuting balita. Kaya nga kung meron man siyang pinagmamalaki, hindi po yon ang kanyang sarili. Ang pinagmamalaki niya ay ang Diyos, si Kristo, na tumawag sa kanya. Sapagkat kung meron mang isang bagay na taglay natin na hindi galing sa Diyos, yun po ay ang ating kahinaan. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ako karapat-dapat sapagkat dati akong taga-usig ng simbahan para kung isang sanggol na isinilang nang wala sa panahon at hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Remember that without God, we will be nothing. Without us, God will still be God. Pangatlo, take no credit for the work that we do for God. God has called us not only to become successful, He has called us to become faithful. Sabi po yan ni Mother Teresa. That is why faithful servants never retire. Yes, you can retire from your career, but you will never retire from serving God. Sapagkat habang may buhay, bawat lakas, bawat hininga natin na galing sa Diyos ay dapat na ginagamit natin upang mapapurihan, mapasalamatan ang Diyos. Remember that before God, we are His unprofitable servants. Walang lugar na pagmamalaki sa isang tunay na lingkod ng Diyos. Manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang at di karapat-dapat sa iyong mga biyaya, hindi ka nagsasawang mahalin kami at tulungan araw-araw. Patuloy naman naming makita ang aming sarili sa iyong harapan at kadakilaan na kami ay walang may pagmamalaki. Sapagat ang totoo, kami ay iyong mga lingkod, walang kabuluhan, tumutupad lamang sa aming tungkulin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan po niyo at nakatulong, i-like ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng Ebanghelyo araw-araw sa ating mga kaibigan, mga kilala, at mga mahal sa buhay. Remember that evangelization should start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Patuloy po ang aking panawagan sa inyong lahat na nakikinig ng Daily Gospel Reflection, sa mga members ng 1,000 Club of St. Anthony o sa mga bukas palad ni San Antonio, lahat po ng mga benefactors namin. Kami po ay nangangailangan ng tulong para sa proyekto sa darating na Kapaskuhan, pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. 1,000 mahirap na pamilya po ang aming tutulungan at pagkakalooban ng Medianoche packages. Bawat Medianoche package po ay nagkakahalaga ng 1,000 piso. Kung 1,000 pamilya ang pagkakalooban, kailangan po namin makalikom ng 1,000,000 piso para sa proyektong ito. Ano man pong halaga na inyong may bibigay, kami po ay magpapasalamat. Sa mga nagbigay na po, may nagbigay po ng for 10 families, may 5 families, 20 families, pwede naman po talaga yon. Kung sobra-sobra pong biyaya ng Diyos, why not na ibahagi natin sa iba upang makapagbigay tayo ng kaligayahan sa mga kapatid natin na nangangailangan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Kami po at San Antonio patuloy manalangin para sa inyo. Magpalain po tayong makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.